Panimulang panalangin. Paglapit Diyos gitna ng katahimikan. Ama naming nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong kababaang loob. Sa bawat pintig ng puso ko, nais kong ikaw ang marinig, ikaw ang maramdaman, at ikaw ang maging tanging ilaw sa dilim ng aking damdamin. Panginoon, bago ako pumikit ngayong gabi, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip, nararamdaman, at pinapangarap. Alam mong ako'y pagod na, hindi lamang sa katawan, kundi sa dami ng iniisip sa bawat araw. Ngunit tulad ng sinasabi sa Salmo 121:12, aking itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa. O Diyos, tanging ikaw ang aking sandigan. Ngayong gabi, hinihingi ko ang iyong paggabay. Linisin mo po ang aking isip sa mga alalahanin, at ang aking puso sa mga hinanakit. Tulad ng sabi ni David sa Salmo 51:10, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magbagong likha ng matuwid na espiritu sa loob ko. Kung may mga pagkakamali akong nagawa, Panginoon, patawarin mo ako. Kung may mga salitang nakasakit sa kapwa ko, linisin mo ako. Kung ako'y nanlalamig sa pananampalataya, panumbalikin mo ako sa iyong presensya. Ama, ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Sa iyo ko po inihahabilin ang gabi kong ito. Samahan mo ako, bantayan mo ako, at hayaang sa iyong piling ako'y mananahan. Panalangin ng paghingi ng gabay Diyos. O Diyos na mapagpala, ang daan ng buhay ay minsan mahirap unawain. May mga liko, may mga lubak, may mga landas na tila walang kasiguruhan. Kaya ngayong gabi, O Panginoon, ako'y dumudulog sa iyo. Humihingi ng malinaw na direksyon para sa aking buhay. Tulungan mo po akong hindi magpadala sa takot. Sa halip, punuin mo ako ng pananampalataya. Ayon sa Salmo 32:8, aking ituturo sa iyo ang daan na iyong dapat lakaran. Ako'y magbibigay payo, ang aking mga mata ay nasa iyo. Panginoon, ituro mo po sa akin ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungang hindi ko makukuha sa mundo, kundi sa iyong salita. Sa mga desisyong aking haharapin, maliit man o malaki, naway ikaw ang unang kong konsultahin. Sa aking mga plano, ikaw ang manguna. Sa aking mga pangarap, ikaw ang maging sentro. Dahil alam kong kung ikaw ang gabay, hindi ako maliligaw. Panginoon, sa oras na ako'y matuksong lumihis, hilahin mo ako pabalik sa iyong landas. Sa oras na ako'y mawalan ng direksyon, ikaw ang maging aking mapa. Sa oras na ako'y madapa, ikaw ang maging dahilan ng aking pagbangon. Hindi ko alam ang bukas, ngunit alam ko kung sino ang humahawak nito, ikaw, Panginoon. Kaya ngayong gabi, habang ako'y natutulog, naway ang iyong espiritu ang patuloy na mangusap sa akin, sa panaginip, sa puso, at sa diwa. Hayaang ang bawat patak ng ulan, ihip ng hangin, at katahimikan ng gabi ay maging paalala ng iyong presensya. Panalangin ng pasasalamat pagkilala kabutihan ng Diyos. Ama, bago ako tuluyang pumikit ngayong gabi, nais kong magpasalamat. Salamat sa bawat hininga, sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataong muli akong nakabangon. Salamat sa mga biyayang nakikita, at sa mga biyayang hindi ko namamalayan. Ayon sa Salmo 104, pumasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat, at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Salamat sa mga pagsubok na nagturo sa akin kung paano lumaban. Salamat sa mga luha na nagturo sa akin kung paano magtiwala. Salamat sa mga katahimikan na nagtulak sa akin na hanapin ka. Salamat sa mga sagot na matagal kong hinintay, at maging sa mga tanong na nananatiling walang kasagutan, dahil alam kong ikaw ay tapat. Panginoon, pinasasalamatan ko rin ang mga taong iyong ginagamit upang ipadama ang iyong pag-ibig. Sa bawat kamay na umalalay, sa bawat salita ng pag-asa, at sa bawat ngiting nagbigay liwanag sa aking araw, ikaw ang dahilan. Minsan, sa dami ng pangangailangan, nakakalimutan kong magpasalamat. Pero ngayong gabi, naway ang puso ko ay maging bukal ng papuri. Ang aking paghinga ay maging awit ng pasasalamat. Ang aking pananahimik ay maging pagyukod sa iyong kadakilaan. O Diyos, patuloy na paalalahanan mo ako na kahit walang bago, ikaw pa rin ay sapat. Kahit walang kasagutan, ikaw ay sapat. Kahit ako'y pagod at nanghihina, ikaw ay sapat. Sapagkat ang kabutihan mo ay hindi nagbabago kailanman. Panalangin ng kapayapaan pagpapatawad bago matulog. Panginoon, sa bawat tagsapit ng gabi, sumasabay din ang mga alaala. Alaala ng pagkakamali, ng sugat, at ng mga taong hindi ko pa rin kayang patawarin. Ngunit ngayong gabi, O Diyos, nais kong matutong lumaya. Nais kong huminga sa kalayaan ng iyong kapayapaan. Ayon sa Salmo 34:14 na,
Tumalikod ka sa kasamaan, at gumawa ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan, at iyong itaguyod. Panginoon, tulungan mo akong hanapin at itaguyod ang kapayapaan. Hindi lamang sa labas, kundi lalo na sa loob ng puso ko. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong ako'y naging mapanumbat, mapagmataas, o matigas ang loob. Linisin mo po ang puso kong puno ng hinanakit. Bigyan mo ako ng lakas upang patawarin ang mga taong nakasakit sa akin. Kahit hindi sila humingi ng tawad. Hindi dahil sila ay karapat-dapat, kundi dahil ako ay nagnanais maging malaya. Itinuturo mo sa akin, Ama, na ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapatawad. Kaya ngayong gabi, habang ako'y naghahanda para matulog, tinatanggal ko ang bigat ng galit sa puso ko. Ibabalik ko ito sa iyo, O Diyos, at palitan mo ng kapayapaan na di kayang ibigay ng mundo. Hayaan mong ako'y makatulog na magaan ang puso, malaya sa galit, at puno ng kapatawaran. Dahil ikaw, Panginoon, ay Diyos ng awa, at kung ako'y pinatawad mo, sino ako upang hindi rin magpatawad? Panalangin ng proteksyon 80 Pagsuko Essay Gabi. Ama, habang ako'y humihimlay ngayong gabi, inilalapit ko sa iyo ang aking buong pagkatao. Inilalapit ko ang aking mga takot, pangarap, sakit, at pag-asa. Tulad ng sinasabi sa Salmo 71:1-2, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos, na siyang tinitiwalaan ko. O Diyos, ikaw ang aking kanlungan. Sa gabi ng mga unos, ikaw ang tahanan ng kaluluwa ko. Sa oras na hindi ko na alam ang susunod na hakbang, ikaw ang nagbibigay liwanag. At ngayong gabi, hinihiling ko po ang iyong banal na proteksyon. Ipadala mo po ang iyong mga anghel upang pagbantayan ang aking pagtulog. Ilayo mo ako sa anumang panganib, sa masasamang espiritu, at sa mga bangungot na dulot ng takot. Balutin mo ako ng iyong presensya, upang kahit sa panaginip, ako'y mapanatili mong ligtas. Isinusuko ko rin po sa iyo ang lahat ng bagay na labas sa aking kontrol. Ang kinabukasan, ang takot, ang mga katanungan na walang sagot. Sa iyong mga kamay ko po ito ibinibigay. Sapagkat alam kong sa iyong piling, walang bagay na imposibleng hindi mo kayang ayusin. Panginoon, kung ako'y mapuyat o magising sa gitna ng gabi, paalalahanan mo ako na naroroon ka. Na hindi ako nag-iisa, na sa gitna ng kadiliman, ang iyong presensya ay liwanag na sapat upang bigyang kapahingahan ang aking kaluluwa. Panginoon, habang natatapos ang panalangin ito, hindi natatapos ang aking paglalakbay patungo sa iyo. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang ng panibagong gabi ng pananampalataya. O Diyos, salamat po, salamat sa pakikinig, sa pagyakap, at sa mga salitang hindi man masabi ng bibig ay naunawaan mo sa lalim ng puso. Sa Salmo 23:1-3, sinabi ni David, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaniyang pinahihiga ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinanunumbalik ang aking kaluluwa. Panginoon, salamat at ikaw ang aking pastol, sa araw man o sa gabi. Ngayong gabi, natutunan kong hindi ko kailangang intindihin ang lahat. Ang kailangan ko lamang ay magtiwala. Sapagkat sa bawat panalangin, may kapangyarihang hindi ko man nakikita, pero aking nadarama. At sa panahong hindi na sapat ang salita, ang katahimikan ay naging panalangin na rin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa katahimikan ng paligid, kundi sa presensya ng Diyos sa ating puso. Kapag inialay natin ang gabi sa Diyos, ang ating tulog ay nagiging banal. Ang ating paghiga ay nagiging altar. Ang ating pagtulog ay nagiging akto ng pananampalataya. Moral ng panalangin, magsimula ng gabi sa dasal, at matatapos ito sa kapahingahang hindi kayang tapatan ng mundo. Dahil ang dasal ay sandatang hindi kinakalawang. Gamitin ito, yakapin ito, buhayin ito, motivasyon sa tagapakinig. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, huwag mong itago. Ibahagi mo, maging daluyan ka rin ng kapayapaan sa iba. Dahil sa bawat dasal, may himalang naghihintay. Maraming salamat po sa pakikinig sa panalangin ito. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video na ito, at i-click ang notification bell upang maging una kang makinig sa aming mga bagong panalangin. Hanggang sa susunod nating pananalangin, pagpalain ka ng Diyos at matulog ka ng may kapayapaan sa Kanyang presensya.